2024 year-end ride. Wala lang, gusto ko lang mag-ride sa malayo para magmuni-muni at para salubungin na rin ang bagong taon. Alas 5 ng umaga nang simulan namin ang biyaheng norte. Madilim pa ang kapaligiran at may kalamigan ang simoy ng hangin. Mga katangian ng klima sa Pilipinas kapag nasa bare months na. Aabot ng mahigit kumulang 1,300 kilometro ang biyahe na ito base sa aming navigation system. Pwede kang mamili kung clockwise o counterclockwise ang ruta mo. Pinili namin ang clockwise upang masulit ang kahabaan ng expressways. Mula Metro Manila, ang rutang ito ay dadaan sa mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Sa pabalik naman ay dadaanan ng mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, at tuluyang matatapos sa Metro Manila ang aming mismong starting point. Madilim pa rin ang aming baybayin ng kahabaan ng NLEX. Marami-rami na rin bumibiyahe sa mga oras na ito. Isang ganap na long weekend kasi, kaya karamihan ng tao sa syudad ay umuwi sa kanilang mga probinsya. Ikaw, saan ang probinsya mo? First stop namin ay sa Petron TP-Lex. May liwanag na sa mga oras na ito. Sinamantala na namin ito upang mag-stretching at makapag-rehydrate. Pagkatapos ay balik na ulit sa biyahe upang baybayin ang probinsya ng La Union. Dinaanan namin dito ang mga bayan ng Rosario, Santo Tomas, Agoo, Caba, Bawang at ang kapitolyo nito, ang syudad ng San Fernando. May mga traffic build-up sa ilang bayan sa La Union dulot ng mga road construction. Bandang alas 10 ng umaga nang marating namin ang bayan ng San Juan, kilala bilang surfing capital at nightlife district sa La Union. Kumain kami ng agahan sa tagpuan. Siyempre, automatic na bagnet ang order ko dito. I would say na hindi na siya ganun kasarap kagaya ng dati. Napansin kong matamlay na yung bagnet at hindi na rin ganun kasariwa yung kamatis na inihain. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy na rin kami sa biyahe. Siyempre, dinaanan namin ang Almeida Man-Made Forest. Kung ikaw yung taong nakaka-appreciate sa kalikasan ay tiyak na magugustuhan mo ang view sa lugar na ito na tila ba isang lagusan na napapalibutan ng kakahuyan. According to Celine Murillo, ang mahogany ay may ability na tinatawag na allelopathy o ang abilidad upang pigilan ang pagsibol ng ibang halaman sa paligid nito na nakakaapekto sa ating natural na ecosystem. Ang isang healthy ecosystem daw ay dapat binubuo ng iba't ibang uri ng species coexisting with one another. Pagkatapos ng La Union ay narating namin ang boundary ng Ilocos Sur. Dito ay ramdam na namin ang init ng panahon pati na rin ang pagkahapo. Dito ay binaybay namin ang syudad ng Candon pati na rin ang mga bayan ng Santiago, San Esteban, Narvacan at Santa. Hindi ko mapigilang mamangha sa bulubunduking ito sa bayan ng Santa kaya minabuti naming huminto upang masdan ito. Sa tapat nito ay makikita ang mga lupaing pang-agrikultura at sa di kalayuan naman ay ang West Philippine Sea. Maganda ang rehiyon ng Ilocos. Mahahaba at patag ang mga kalsada, may mga bulubundukin at mga tanawing hindi mo na naisig mamiss kapag bumibiyahe ka dito. Bandang alas 2 ng hapon nang marating namin ang syudad ng Vigan. May kainitan ng simoy ng hangin kaya minabuti namin magpahinga at magkape kahit sandali.
Masaya sana kung lilibutin ang syudad na ito, kaya lang ang destinasyon namin ngayong araw ay ang syudad ng Lawag. May layo pa itong 82 kilometro mula Vigan at aabutin ng 1 oras at kalahati ang biyahe. Wala pa rin kaming tutuluyan kaya pagkapahinga ay dumiretso na ulit kami sa biyahe. Ang plano kinabukasan ay pupuntahan ang Blazing Mountain of the Gods na matatagpuan sa Solsona, Apayao Road bago tumungo sa siyudad ng Tuguegarao sa probinsya ng Cagayan. Dahil dito ay minabuti naming humanap ng matutuluyan sa bayan ng Sarat kung saan malapit ang Solsona, Apayao Road. Sa kabutihang palad ay nakakita kami ng tutuluyan sa bayan ng Sarat. Nagpalipad ako ng drone upang mas makita ko yung buong paligid. Pagkatapos magpalipad ng drone ay nakaramdam na kami ng gutom kaya minabuti na naming pumunta sa sentro ng luwag upang kumain. Along the way ay napansin kong pumatak na ng 20,000 kilometers ang natakbo ng aking motor na SV650. Higit 2 taon na sa akin ang motor na ito kaya tingin ko ay kailangan ko na gumawa ng isang long-term review para dito. Takip silim na sa mga oras na ito, ngunit lumiwanag nang marating namin ang sentro ng Lawag. May pailaw sa plaza, at buhay na buhay ang paligid sa dami ng mga nagtitinda at mga taong namamasyal. May mga kainan din mismo sa plaza nito, kung saan kumain kami ng Ilocos Empanada. Sinanglaw sana ang aming kakainin, ngunit sa kasamaang palad ay wala kaming nakitang bukas na tindahan ng sinanglaw. May isa rin pala akong layunin kung bakit nandito kami sa Lawag. Ito ay ang puntahan ng isa sa mga filming locations ng pelikula ni Love Diaz, Ang Norte, Hangganan ng Kasaysayan. Ito ay ang Macy's Diner. Sarado na ito nang kami ay makarating, ngunit pumayag naman ang staff nila upang ako ay makakuha ng litrato. Marami akong napulot na aral sa pelikulang ito. Bukod sa pagtalakay sa mga personal na issue, ay tinalakay din dito ang mga issue ng ating kasalukuyang lipunan. Pagkatapos ay nagpasalamat ako sa staff at nilisan na namin ang Macy's. Wala na kaming gagawin sa mga puntong ito, kaya bumalik na kami sa Sarat upang makapagpahinga. Madilim pa nagsimulan namin ang biyahe papuntang Tuguegarao via Solsona, Apayao Road. Sa rutang ito ay hindi namin dadaanan ng pagudpud, bagkus ay dadaanan ang bulubunduki ng Cordilleras na siya naghihiwalay sa Ilocos at Cagayan. Dito rin kasi makikita ang Blazing Mountain of the Gods na para sa akin ay siyang magsisilbing highlight ng biyaheng ito. Maaliwalas ang himpapawid at banayad ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga kabundukan ng Ilocos Norte. Nadaanan namin ang mga bayan ng Tingras at Solsona. Parehong bayan ay may kani-kanilang mga pailaw sa kani-kanilang mga bahay pamahalaan. Natutuwa ako sa mga pailaw na ganito kasi hindi lang ito nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao, nagbibigay din ito ng liwanag at pag-asa para sa mga taga dito. Di kalaunan ay naging paahon at paliko-liko na ang kalsada. Madilim pa rin sa mga panahong ito, pero may mga liwanag naman na nagmumula sa mga road markers. May mga napansin akong bato sa daanan, senyales na madalas ang landslide sa parting ito.
Bukod dito ay nakaramdam na rin ako ng kaba. Dahil madilim pa at hindi kami pamilyar sa lugar, minabuti muna namin na magpahinga kung saan ay magpapaabot kami ng liwanag. Kumain kami ng ilang piraso ng pandesal na nawala na yung init dahil sa lamig ng panahon. Walang kape, kaya tubig na lang muna ang panulak dito. Maya-maya pa ay unti-unti na ring nagpakita ang sinag ng araw na siyang nagbungad sa ganda ng aming kinaroroonan. Napakaganda dito sa norte. Hindi nakakasamang pagmasdan ng pagsayaw ng mga talahib sa bawat kumpas ng malamig na hangin. Sa mga ganitong pagkakataon mo masasabing kay ganda ng mundong ating dinadalawan. Pagkatapos magpahinga ay nagpatuloy na ulit kami sa biyahe. May mga nakasabay din kami mga riders na sa hula ko ay sa Blazing Mountain of the Gods din sila pupunta. Maganda na sana ang simula ng aming biyahe. Ngunit maya-maya lang ay bigla na lang lumakas ang hampas ng hangin na tila ba kami ay binibigyan ng babala na huwag nang tumuloy. Gayunpaman ay tinuloy namin ang biyahe. Sa mga puntong ito ay nasa 3 kilometro na lamang ang Blazing Mountain of the Gods. Malapit na. Ngunit sadyang lumala ang panahon sa bundok na ito. Lumakas palalo yung hangin at sinamahan pa ng ulan. Halos pigilan na ng hangin ang aming takbo. Isang hampas lang nito ay animo ay tutumba kami sa pagkabalanse. May mga instances din na muntik na kaming dalhin sa kabilang linya o di kaya naman ay sa bangin. Sa mga puntong ito ay kinailangan na namin magdalawang isip kung itutuloy pa ba namin ang biyahe sa rutang ito. Sayang naman, malapit na sana. Ito pa man din sana ang magiging highlight ng trip na ito. Alam ko sa sarili ko na ako yung tipo ng tao na hindi mabilis sumuko. Pero sadyang malakas ang puwersa ng kalikasan. Wala tayong laban dito. Para na rin sa aming kaligtasan ay minabuti na lang namin na bumalik. Gayunpaman ay in-enjoy na lang namin ang daan pababa ng kabundukan. Pagkababa ay tumuloy na kami sa biyahe. Dito ay dinaanan namin ang mga huling bayan ng Ilocos Norte, ang Bacara, Pasukin, Burgos, Bangi at Pagudpud. Maganda ang daan dito. Masarap kumataw, kaya lang ay malakas din ang hangin na lubhang delikado sa ating mga rider. Pagdating ng Pagudpud ay sinalubong na kami ng malakas na ulan, kaya minabuti na namin na gumamit ng kapote. Maganda sana ang mga tanawin dito, kaso lang ay maulan. Gayunpaman ay nagtuloy-tuloy kami sa biyahe ng may ibayong pag-iingat.
May mga instances kasi na may road clearing pang ginagawa. Ibig sabihin ay kasalukuyang maraming landslides ang nagaganap. Bandang alas 11:30 nang marating namin ang bayan ng Sanchez Mira. Noong nakaraang North Loop namin ay dito kami nagpalipas ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito ay tanghaling tapat, kaya minabuti namin na dito na kumain ng pananghalian. Nanlalamig kami nang makarating dito. Buti na lang ay may tinda silang sinanglaw. Ang sinanglaw nga pala ay lutong Ilocano na sinabawang laman loob ng baka o kambing. Maihahalin tulad din natin ito sa papaitan. Ayan, nakatapos lang namin mag-lunch dito sa KM 629. Kumain kami ng sinanglaw and nakapag-recharge kahit pa paano. So, basa pa rin kami. We are heading to Tuguegarao. Maulan sa buong probinsya ng Cagayan. Wari ko ay epekto ito ng hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Bandang alas 4 nang marating namin ang syudad ng Tuguegarao. Baba muna. Pagkatapos magpalit at mag-ayos ng gamit ay lumabas kami upang kumain ng pansit batil patong. Ano pa nga ba, ito kasi ang delicacy ng Tuguegarao. We are heading to Manila. And time check, it's 6:13 in the morning. So, mahamog na umaga dito sa Tuguegarao City. And we are expecting to have a travel time of 10 hours. Okay, pagas muna, then proceed with our long journey. Mula dito ay aabot mahigit kumulang 440 kilometro ang tatakbuhin namin pauwi ng Manila. Nagpagas muna kami bago tuluyang lisanin ang syudad. Ang Tuguegarao ang nagsisilbing kapitolyo ng Cagayan Valley Region. Nandito ang sentro ng kalakaran, mga establishmento, mga paaralan at mga opisina ng pamahalaan. Palabas ng syudad ay nadaanan namin ang Bunton Bridge. Isa siguro ito sa mga iconic na infrastruktura sa Tuguegarao. Sa ilalim ay makikita ang Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Hindi pa kami nakakalayo ay may nakita kami mga bulubundukin sa parte ng Santa Maria na animoy kawangis ng chocolate hills sa Bohol. Dito ay nagpahinga muna kami sandali at pagmasdan ang paligid. Maganda at malawak ang Cagayan. Ito ay classified na lambak or valley. Ibig sabihin, ang Cagayan ay isang kapatagan na napapaligiran ng mga kabundukan.
Dito ay napaisip ako na tayo ay maliit lamang kumpara sa mundong ating ginagalawan. Naisip ko rin na sa buhay, may mga pagkakataon talaga na kung kailan malapit ka na, kung kailan nasa itaas ka na, ay kakailanganin mong tumigil, mag-isip, at bumalik upang tahakin ang landas na tama para sa'yo. Sa biyaheng ito ko rin naisip na sa lawak ng mga lupaing ito, lahat tayo ay may puwang sa mundong ibabaw. Hindi mo kakailanganing manira at manghila pababa para lamang makaangat. Maraming salamat sa inyong pagsama at hanggang dito na lang ang biyaheng ito.